Hello Coachers! For this video, i-share ko sa inyo ang masakit na pangyayari sa aking buhay o sa aking pamilya. So itong lalaki na ito, siya po ay aking boyfriend. Siya po ay mabait, mataas yung pasensya, mapagmahal at saka mapag-alaga. So nag-decide po kaming magpakasal after pandemic. So August 25, 2020. So nagpakasal po kami this time, and yung COVID-19 naman is hindi na masyadong marami yung naku-COVID, kaya pwede nang mag-celebrate o mag-salo-salo. So after kasal, kami po ay nagpatayo ng super simpleng bahay na yun, yung husband ko lang ang gumawa at saka ito na yun. Okay, so napakasimple dahil nga gusto ko talaga meron kaming sariling tirahan. Hindi kami tumira sa kanyang parents at saka sa akin. At yung mga pagkain namin ito lang. Okay, so ito lang kasimple and super masaya naman kami. So mailang months ako po ay buntis. So ako po ay buntis at saka ako po ay nagsilang ng isang anak after 9 months. So yung husband ko super mapag-alaga sa aming anak and super mapagmahal niya. Okay, talagang nakatotok naman siya sa aming anak. At the same time, nag-aalaga na rin siya pag ako po ay pagod na. So after 1 month ni baby, nag-decide po kami na magpabinyag sa simbahan. Yes, Catholic Church po ito. Dahil yung husband ko is nag-work na as a driver ng business ng kanyang tiyo Win. Okay? So yung negosyo ng kanyang tiyo is gasolina, and then siya po ay nagda-driver doon. And every month, dahil sa sobrang saya, sineselebrate ko yung months ng aking anak, kagaya ng 1 month, 2 months, ganon. So sobrang pinapahalagahan ko yung mga months niya dahil first time nga. So 6 months, nabalitaan ko na lang na yung husband ko is na-aksidente sa kanyang trabaho. Like while ga-travel, karga ng kinontainer na gasolina is yung sinasakyan niyang truck is nag-aapoy o nasunog. Kaya ako ay napasugod sa hospital at ito yung inaabutan ko. Sobrang naawa ako sa kanya this time dahil sobrang kawawa naman talaga yung kanyang hitsura. And naisip ko naman na bakit ganon, bakit nangyari. Alam ko naman napakabait ng aking husband. So yung feeling na hindi niya deserve pero nangyari, at saka naisip ko bakit ganon, bakit yung aga-aga ng mga pangyayari, yung challenge sa aming buhay, yung anak namin isa pa lang, yung marriage namin is hindi pa kami hindi pa nagwa 1 year ata. So ito na yung bumungad sa amin, ito na yung challenges na kinakaharap ko. So before ito nangyari, i-share ko lang sa inyo na nanaginip ako one night na merong isang lalaki na ka-neighbor barangay ko na gusto talaga niya ako asawahin. Yes, 100% kahit meron akong anak. And talagang gusto naman ng kapatid ko na siya yung magiging husband ko. Pero hindi ko alam na panaginip lang pala. Kahit sa panaginip talagang pinaglaban ko siya, like hindi pwede. Hindi pwede ako mag-asawa dahil meron na akong asawa. Hindi kami nag-aaway, okay kami. Nag-support siya sa anak ko. So parang ganon. And balik po tayo sa nangyari sa aking husband. Kinukone ko lang na na baka pag pumayag ako sa aking panaginip na na mag-asawa ulit, baka yung tuluyan nang mawala yung aking husband o yung ama ng aking anak. Parang sa akin kasi, kahit sa panaginip, meron ng signs, meron ng warning. Pero, dahil nga panaginip is hindi ko pinapansin. But, pag nangyari na yung sa husband ko, doon ko na lang siya naisip yung aking panaginip na may warnings na palang nangyari sa buhay ko. May mga signs na pala hindi ko lang namalayan. So, back to our topic is yung husband ko, si Kanto 3rd degree born, and super naawa ako sa kanya. Like wala akong magagawa kundi alagaan siya at ibigay ang lahat niyang gusto, ang lahat niyang pangangailangan. So, more than 1 month kami sa hospital. Yes, ako yung nagbantay sa kanya at saka yung anak namin is iniwan ko ng aking ina. So, talagang kailangan siya alagaan, papakainin, lahat-lahat na dahil hindi niya kaya. Yung mga laman niya, like yung mga unod niya, ng kanyang katawan is lahat natatanggal. So kitang-kita yung kanyang mga bukog or yung mga bones niya. Talagang kitang-kita na, and every time yung doktor magki-clean sa kanya or maglilinis sa kanya, talagang iyak siya dahil napakasakit kaya, super sakit kaya. And talagang nanalig ako na meron talagang happiness at the end
meron talagang miracle na mangyayari sa kanya o sa amin o sa aming pamilya na yun, no, bigyan kami ni Lord ng isa pang pagkakataon, another chance na yun, no, mabuo ulit ang aming pamilya at saka maranasan ng aking anak na mayroong papa. Talagang pinag-pray ko, as in yung mga kapatid ko pinaramdam na sa akin yung prayer, but thank you Lord, hindi niya kami binigo. Talagang mahal na mahal niya kami. And this time, yes, yung husband ko is naka-recover na. Nandun na siya sa bahay ng kanyang ina. More than, sasabihin na natin 6 months. And ako dyan sa bahay ng aking ina din. So pareho kaming bumalik sa aming pamilya. Dahil hindi pa namin kaya ang isa't isa. Dahil ako po ay mayroong anak. And every time, pag mayroong occasions, ako po ay pumunta sa aking biyanan o sa lugar ng aking husband para mag-celebrate. And para din makasama niya ang kanyang anak. Okay? So ito yun, oh. So, hindi pala talaga siya totally okay. Like, meron pa siyang mga medicine na iniinom. Kailangan pa niya talaga na alaga. So, sasabihin na natin after 6 months, kaya na niya yung sarili niya. Like, makatayo na siya, makalakad-lakad na siya. And ang yung ginagawa ko, inuwi ko siya sa aking pamilya or sa lugar ko. Okay? Dahil nga city siya, province ako, inuwi ko siya sa province para po siya po ay makapaglakad-lakad. And this time, ang una namin ginawa is pumunta kami sa simbahan. Dahil nag-promise talaga ako kay God na yun, no, once gumaling yung husband ko is kami po ay magpunta ng church. At ito, super nagpapasalamat ako or kami sa Panginoon sa another chance, another life na binigay niya sa amin o sa aking husband. So, we're thankful kahit, you know, 50-50 na yung nangyari sa kanya at sinabi na ng doktor sa akin, pero talagang pinaramdam niya sa amin yung tinatawag na good news, miracle. So, inuwi ko siya sa probinsya dahil gusto ko na, you know, gusto ko talaga makapaglakad siya. Gusto kong gumalaw lahat ng mga kamay niya, lahat ng mga paa niya, na hindi iasa sa iba. Dahil gusto kong maging normal siya. Dahil iba kasi pag nasa pamilya siya, like, lahat ng gusto niya binigay, hindi siya masyadong gumalaw. And dahil dito na siya sa probinsya, pinagawa ko ang mga basic na gawain na sa tingin ko kaya niya. At yes, thank you Lord, kaya naman niya. And now, talagang hindi siya disabled. Hindi ko masasabi na disabled siya kahit naranasan niya yung second to third degree burn. And this time, pag 2 years old ng aking anak, yes, nandito na siya, like buo na kami. Last year or pag 1 year old ng kanyang anak, is wala siya doon. So kami lang nagse-celebrate. Pero this time, kompleto na kami. And hindi lang ganyan. So dito sa probinsya, naka-decide kami na magpatayo ng sarili naming bahay dahil yung mother ko maraming punong kahoy at saka binigay lang niya sa amin. And yung husband ko talaga is meron naman alam sa paggawa ng bahay. Kaya siya na ang gumawa. So imagine niyo, siya po ay second to third degree burn at saka yung mga kamay niya hindi man mabalik sa normal, pero kaya pa naman niyang gumawa ng bahay. At yes, siya yung nagawa ng aming bahay. Super proud ako sa kanya despite sa, you know, nangyayari sa kanyang buhay na super hindi naman maganda, but God is good. Ito na ngayon, kaya niya na lahat. So, nagkaroon na kami ng bahay or meron na kaming bahay dahil sa kanya. Dahil nga, marami naman talaga siyang alam. So, super thank you ako kay God. Dahil, you know, maaga man dumating yung mga pagsubok sa aming buhay, yung mga challenges. Kahit na hindi yun nagtatapos ang aming journey, ang aming buhay. Super thankful dahil talagang masasabi ko na, you know, despite mga challenges, super blessed pa rin kami dahil yung husband ko is okay na siya. Yung mga paso niya, yung mga sa kalayo, yung mga sa apoy, yung mga kinain ng apoy, hanggang ngayon meron pa naman, like hindi normal yung skin niya. So okay lang, hindi na yun big deal sa akin. Ang importante, pinagpatayo siya ng bahay para sa kanyang pamilya, para sa amin. So ito yun, siya yung gumawa. Super for me nakaka-inspired lang na, you know, talagang ma-feel mo yung tulong ni God, yung plan ni God para sa inyo, na once merong mangyari sa iyong pamilya o may mga pagsubok na dumating sa iyong buhay, is hindi yan katapusan. So this time makapag-banding na kami, makapag-pasyal na kami kahit saan. So marami ng mga
celebrations na aming maatinan, marami ng mga magandang view ang aming mapuntahan, makapunta na kami kasama yung aming mga kaibigan dahil okay na siya. Kahit yung skin niya, yung mga balat niya, meron talagang problema, like hindi siya okay tingnan, but at least buo ang aking pamilya. Thank you, Lord.